For many females naman, this is when pinaka-highest peak ng kanilang S-drive. Yung kanilang mga fantasies nag-i-increase. Maybe because alam na nila kung saan sila masasatisfy. You may find yourself having frequent S. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. And huwag na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification galing kay YouTube. And for today's video is another concerned video. Ang sabi niya po is, gawa naman po sana kayo ng video about sa pagiging mael ng mga babae. Totoo po bang pagdating sa edad na 30s to 40 years old, nagiging mael ang mga babae? Sana po masagot sa next video. Salamat and God bless po. Okay, ang age po at ang sex drive natin ay closely related. Research shows that ang mga lalaki po ay mas nauunang magpakitang gilas ng kanilang S-drive. At ang mga babae ay nahuhuli na magpakitang gilas sa kanilang S-drive. Your personal sexual appetite, dinidetermine po yan ng ating brain, hormones, beliefs, attitude, pagdating sa S. It can change dahil po sa ating mental state, sa ating stress, overall health, and long-time hormonal changes. Okay, let's talk about age and S-drive. Sa mga kababaihan, yung female hormones namin, yung paggamit ng mga birth control, pregnancy, and menopause. All of this po ay may malaking role sa aming libido dahilan nagiging fluctuate po kami pagdating doon. At sa mga kalalakihan naman, ang nag-influence naman sa kanila ng pagtaas ng kanilang S-drive ay ang kanilang testosterone levels and overall health. So, kapag malusog ang isang lalaki, kahit na nagkakaedad sila, matibay pa rin ang tuhod niyan pagdating doon. At the age of 20s, sa mga kalalakihan, ang peak ng testosterone level nila is 18. And of course, nag-start din yan mag-slow down after that. And ang female fertility naman, nag-start mag-decline yan late 20s naman. Dahilan kung bakit bumababa yung kanilang sexual desire. Even mga experts, hindi pa po naaaral ng mabuti ito. Now, at the age of 30s naman, in males, testosterone level continue to decrease. Bumababa ito ng 1% per year hanggang mag-40 sila. And for many females naman, this is when pinaka-highest peak ng kanilang S-drive. Yung kanilang mga fantasies nag-i-increase. Maybe because full of experience na sila, kabisado na nila yung katawan nila, alam na nila kung saan sila masasatisfy, at mas expressive na sila sa sarili nila kung ano yung gusto nilang mangyari when it comes to bed. You may find yourself having more frequent S. At madalas, binibigay mo to in early stage ng relationship mo. Lalo na siguro kung wala ka masyadong stress sa buhay. Kasi kahit na anong age ka, kung punong-puno ka ng problema and stress sa buhay, hindi mo rin ma-enjoy yung journey mo sa pakikipag-niig dun sa mga partner natin. At pagdating naman ng 40s, sa mga kalalakihan, nagdadrop na yung libido. Nakakaramdam na sila ng mga dissatisfaction according ito sa study. Nagkakaroon na ng problema sa erection, tapos nababawasan na yung desire na makipag-S, at minsan nakakapag-develop pa ng ED or erectile dysfunction. Sa mga kababaihan naman, yung 40s, mid-40s or late 40s, ang kalaban naman namin dito ay yung perimenopause or menopausal stage. So, kapag ganito, nagde-decline na yung aming estrogen. Ito naman yung hormones namin na kailangan namin dito. So, nagkakaroon na kami ng mga dryness na pwedeng mag-lead ng painful na pakikipag-S sa mga partner namin. And also, yung testosterone namin, bumababa na din. Kaya, pagdating ng 50s, yung aming interest, both male and female,
posible pong mag-decline na yung gana sa sa mga partner natin. Lalo na po kung medyo napabayaan natin yung sarili natin. So, very important po na ma-maintain yung pagkain ng masusustansya, pag-ehersisyo ng regular, pagtulog ng maayos at pag-iwas sa mga stress in order for us na manatili, na matatag yung mga tuhod natin pagdating doon. Maiwasan yung mga chronic illness and yung mga sexual dysfunction na common naman after age of 60. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na napag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong mga ngailangan or matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-ingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessed. Bye!